Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. So mabilisan lang. Sumagot na po si Presidente Bongbong Marcos tungkol sa sinabi ni Aimee, ni Manang Aimee, doon po sa sa rally diyan po sa INC. 'Di ba sabi ni Aimee, mahal na mahal kita, ading. 'Di ba sabi niya, umuwi na tayo. Ayaw ko nahihirapan ka, ading. Magpagamot ka na. Sabay ganun eh. So ayan yung sinabi ni Aimee Marcos na naku, dami pong nag-react at sinabi ang ginawa ni Aimee ay hindi maka-Pilipino. Kasi likas po sa ating mga Pilipino ang mapagmahal sa pamilya. At kapag merong mga usaping pamilya, talaga pong ang mga Pilipino tinatago po yan sa pamilya. Pag may malaking problema sa pamilya, tinatago po yan. Hindi po nilalabas yan sa ibang tao. Pero ang ginawa ni Aimee, walang hiya, ibinulgar sa daan-daang libong tao dyan sa INC. Akala naman niya, kapag ibinulgar niya, ay matutuwa sa kanya si Sara Duterte. At kukunin siya bilang running mate sa 2028. Hindi naman pala. Mas gusto po na mga Dabawenyo ang maging vice presidente ni Sara Duterte sa 2028 ay etong si Marcoleta. So, patay si Manang. Kung ano-ano pinagsasabi, wala rin pala mangyayari. So, sayang yung effort mga kababayan. Biruin mo, siniraan mo yung kapatid mo. Dahil lang sa pangarap mo na ikaw ay malagay sa mas mataas na pwesto. At inaakala mo na makukuha mo yon sa pamamagitan ng pagkipagtandem kay Sara Duterte. Ang problema, hindi naman ikaw ang pinili. Ang gusto nila si Marcoleta. So paano na yan, Manang? Siniraan mo ng siniraan si Presidente Bongbong Marcos. Kung ano-ano sinasabi mo. Ano ngayon ang nangyari? Di nilaglag ka. Yan kasi ang problema kapag masyadong mataas ang pangarap natin, minsan grabe, no? Maabot mo lang yung gusto mo. Siraan mo kapatid mo. Aba, matindi. So hindi po yun maka-Pilipino. At hindi po yun makatao. Diba? Meron mo pinagkalat mo sa buong Pilipinas, yung sinasabi mo na gumagamit ang iyong kapatid. Ibang klase rin. Pero sumagot ang presidente. Sumagot si Presidente Bongbong Marcos Parang lumalabas na sa sagot ni presidente, etong si Aimee ang bangag. At hindi lang bangag. Parang sinasabi ni PBBM, mukhang siya, nasaniban. Mukhang nasaniban siya. Kasi sabi ni presidente, yung nakita ninyo sa telebisyon, hindi yan yung kapatid ko. Ano ibig sabihin ng presidente? Yung nagsalita doon na sabi ni Presidente Marcos, hindi yan ang kapatid ko. Impostor? Impostor? Impostor ba yun? Hindi naman siguro impostor yun. So, malamang ang sinasabi ni presidente, hindi yan ang pagkakilala ko sa kapatid ko. So yung nakita ninyo sa telebisyon, hindi yan si Aimee. Kasi mahaba yung nun joke lang po. Hindi yan si Aimee. Kasi kilala ko yung kapatid ko. So malamang yan. Baka nasaniban. Baka nasaniban yan. O kaya, bangag. Baka naman siya yung gumagamit kasi sabi ni Presidente, hindi ganyan magsalita kapatid ko. Hindi ganyan magsalita si Manang. Kaya yung sabi niya, kasi nakita niya yung mukha ni Aimee, dun sa yung mga picture na lumabas, parang parang nakatira Parang high na high Tingnan mo yung tabi niya yung mukha. Tapos hindi naman ganun yung mukha ni Aimee, di ba? Pero kung panonoorin mo yung video na yon, kung babalikan mo, parang totoo yung sinasabi ng presidente, parang
Hindi nga yun, parang nasaniban. Parang naposes ba? Naposes. Naposes ng masamang espiritu. Hindi kaya si Bato, di ba nawawala si Bato? Nawawala si Bato, hindi na nagpapakita, hindi kaya sinaniban ni Bato. Di ba lagi sinasabi ni Bato de la Rosa na siya ay guided ng Holy Spirit? Hindi naman kami naniniwala na Holy Spirit ang nagagabay kay Bato. Malamang evil spirit. Hindi kaya yung spirit na sinasabi ni Bato na gumagabay sa kanya, hindi kaya yung sumanib kay Aimee? Kaya ganun ang pinagsasabi. Sabi niya Presidente Bongbong Marcos the lady that you see talking on TV is not my sister. Hindi siya yan. So baka na-possess nga. Kaya nga, sabi ni Presidente, we've been very worried about my sister. So nag-aalala kami kay Manang Aimee. Ha? Baka kinakailangan na ito si Eddie Villanueva para ipag-pray. Di ba? Kinakailangan, ikakast mo yun Kakast out mo yung mga demonic spirits Di ba kapag may napoposes, i-rebuke mo yun Di ba? Ikakast mo sila sa pangalan ng tunay na Diyos. Di ba? Baka ganun ang kailangan ni Aimee. Kasi worried sila. Hindi lang si Presidente, pati yung mga pinsan ata nila, pati na yung mga yung mga kaibigan nila. Nagulat kasi sila Kasi bakit ganun? Ano nangyari? Hindi naman si Aimee yan, hindi ganyan si Aimee. Saka yung mukha ni Aimee doon, parang kakaiba talaga. So kaya nag-aalala sila. At ito nga, hindi kapatid ko yan. Ibig sabihin, sinasabi ng Presidente na na-possess o nasaniban ng espiritu ni Bato de la Rosa. Nasaniban ng espiritu ni Bato de la Rosa kasi alam mo naman si Bato de la Rosa isa rin yang gigil na gigil kay Presidente. Di ba? So ito pakinggan natin yung sinabi ni Presidente Marcos nung siya inatanong tungkol sa sinabi ni Manang Aimee. Ito mga kababayan. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Aimee Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. How do you respond to Okay, so yan mga kababayan. Sabi ni Presidente Marcos nung siya inatanong, ito yung sinabi niya. It's anathema to me or to talk about family matters, generally in public. So, we do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much, for a while now, we, our friends and family, have been very worried about my sister. The reason is because the lady that you see talking on TV
is not my sister. That view is shared by our cousins and our friends. Hindi siya yan. And that's why we worry. I hope she feels better soon. So parang lumalabas, si Amy ang may problema. Madam Amy! Manang Amy! Sabi ni Ading, sabi ni Ading, magpagaling ka raw. Mukhang kinakailangan mong magpagaling. Baka ikaw ang kinakailangan magpa-rehab. Baka naman siya ang kinakailangan magpa-hair follicle test. Hindi kaya? Kasi sabi ni Presidente, hindi yan. Hindi magagawa ng kapatid ko yan. Hindi ko yan kapatid. O hindi yan ang kapatid ko. Impostor yan. Hindi naman impostor eh. Ewan ko lang kung impostor yun, nagsalita sa INC. Kasi, di ba, sabi nila, natatandaan niya yung kwento na ito raw si PBBM, hindi raw talaga to si Bongbong Marcos. May kwentong ganun eh. Hindi kaya, si Aimee yung may clone. At yung nagsalita doon sa INC, clone ni Aimee. Hindi, yun lang nasabi ko lang kasi sabi ni Presidente, sino yun? Sino yung nagsalita na yun? Kung hindi yun ang kapatid ni Presidente Bongbong Marcos, so malamang, ang ibig sabihin ng Presidente, baka ito ay nasa niba. Nasa niba ng ibang espiritu. Na-possess. So, hindi niya kinakailangan baka espiritista, kailangan o kaya albularyo. Ang kailangan ni Aimee. Parang ganun parang ganun lumalabas Ito sinagot naman niya ni Aimee sinagot ni Aimee, ni Manang Aimee. Sabi niya, Bongbong, ako to. Alam mo, sa totoo lang, ako natatawa ako sa nangyayari sa bansa natin Eto ang ating presidente. Tapos si Amy Marcos, senator. Imbis na pag-usapan yung problema, tinadaan pa sa social media. Si Presidente Bongbong Marcos, okay lang kasi ayaw naman niya sanang pag-usapan yun. Kaso yung reporter makulit nagtanong So, sinagot niya. Pero ito matindi. Si Amy Marcos na kung ano-ano ang ipinagpo-post sa kanyang social media account. Na imbis na pag-usapan na lang, si Manang at si Ading, imbis na mag-usap na lang, hindi nadaan pa sa social media. Ano nangyari dito sa bansa natin? Nagpaliwanag siya. Kasi sabi nga ni Presidente, hindi ko kapatid dyan. Sabi ni Amy, Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, Ading, parang sinasabi ni Amy, nag-hallucinate na si Presidente. Kasi, kung ano-ano na nakikita mo, Ading. Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, Ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Alam niyo ito si Manang Amy. Parang dito sa banat niya, may kasamang parang ang dating niya bayani. Ang dating niya mabait. Ang dating niya talagang concern lang siya sa kanyang kapatid. Diba? Tingnan niyo. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. So parang sinasabi niya, Ading, sana nga mali ako. Sana mali yung sinabi ko. Sana nga hindi ka nga gumagamit. Parang ganun ang sinasabi niya Gusto kong mali ako. So yung mga drama bang ganun na para bang ikaw yung kontrabida, tapos palalabasin mo na kaya mo inilabas yun kasi concern ka dun sa bida. Ganun yung style nito Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Wow. Grabe naman yung drama na yan. Pang famas Diba pang famas kasi si Madam Amy nagdidikit kay Daryl Yap Kaya
Ano naiisip mga kadramahan sa buhay Diba? Oh, patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Wow, concern. Concern yarn. Diba? Parang gusto ko mali ako. Sana nga mali yung iniisip ko. Sana nga mali ako. Mali yung sinabi ko. Sana nagkamali ako. Oh. So parang pinapakita niya na concern siya. Pero kung concern ka, bakit ganun ang ginawa mo? Dapat sinabi mo sa kanya, diretsuhan, hindi yung sa INC ka pa magsasalita. At pagkatapos nung binulgar mo sa INC, itinigil yung rally na dapat 3 araw. Bakit? Dahil tapos na? Dahil sinabi mo na yung gusto nilang marinig? Oh. Di ba dapat 3 days, ginawa lang 2 days. Ayun na ba hinihintay nyo? Yung banat ni Amy? Oh. Saka ito mga kababayan Hindi niya ba na-discern? Di ba ang mga Kristiyano, mga pastor, mga ministro, magaling mag-discern? Magagaling yan mag-discern kung ang isang tao ay sinasapian na. Diba? Diba? Hindi nyo na-discern na sinasapian etong si Amy. Kasi sabi ni Presidente Marcos, hindi yan ang kapatid ko, hindi ko kapatid yan. Yung nagsalita dyan sa INC na nakita nyo sa telebisyon, hindi yan ang kapatid ko. Iba yan. Baka nasaniban yan. Iba yan, ibang yan. Ibang nilalang yan. Ano tikbalang? Ano yung tikbalang? Ibang nilalang? So, dapat na-discern niya nung mga ministro doon. Teka, mukhang iba na to. Hindi na to normal. Hindi to dapat ganito. Dapat ito i-pray over natin. Punta tayo sa gitna. Dapat hinila nila at pin-pray over nila in Jesus' name. Lumayas ka sa katauhan na itong taong ito. Di ba dapat ginanon Di ba? Kaya tinawag nila si Joel Villanueva. Nirebuke ni Joel Villanueva ang ganyan, Ano ba yan? So, bumaliktad mga kababayan, nagkabaliktaran na. Mukhang ang may problema itong si Amy. Kinakailangan mo magpagaling manang Amy, sabi ni Ading. So matino si Presidente, ang may problema itong si Amy kasi sabi nga niya, worried na sila sa kanyang kapatid. At yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga pinsan, nag-aalala na. Bakit nagkaganon netong si Amy? So si Amy patuloy yung debate differential. So nagkabaliktaran na. Ayan po yung sagot ni Presidente Bongbong Marcos. Nalulungkot kami. Hindi dapat pinag-uusapan sa publiko yung mga problema sa pamilya. At sobra kaming nag-aalala sa kanya. Kasi nga, nakita natin sa TV, hindi yan yung kapatid ko. Hindi siya yan. Sabi naman ni Amy, ako to, Bongbong. Kung ano na nakikita mo, Ading. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Imbis na pag-usapan na lang. Sa social media pa talaga. So ayan mga kababayan, bahala na kayo kung ano ang isipin ninyo. Alam niyo sa tingin ko baka naman nasa niba ng espiritu ni Bato de la Rosa. Kasi di ba nawawala si Bato? Baka sumanib si Bato doon kay Amy. Kaya sabi ni Presidente, hindi ang kapatid ko, hindi yan ang pagkakilala ko sa kapatid ko. Kaya mga kababayan, sige nga, mag-comment nga po kayo. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung naisip ko na sinaniban etong si Ivy? Sinaniban ni Bato de la Rosa. Sino ang sumanib? Okay, Manang.
para sabihin ni Presidente na hindi yan yung kapatid ko. The lady you see talking on TV is not my sister. Sabi ng Presidente. Nako. Delikado. Kung kayo magdidikit dyan, ha? Baka lumipat sa inyo. Di ba lumilipat yun? Ingat kayo. Baka masaniban din kayo. So, ilan po mga kababayan. Ayan na. Nagsalita na ang Presidente tungkol doon sa sinabi ni Amy. At parang bumaliktad po ang mundo. So, pinapalabas si Presidente na ang may tama, hindi tama ang nakorek yung tama sa utak ay itong kanyang kapatid at sana nga daw ay gumaling na sa lalong madaling panahon itong kanyang si Manang Ivy. Galing po kay Ading. Oh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.